Good day mga ka-wisdom! Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa eksperimento na kung saan gumamit ang mga Russian researcher ng 5 prisoners of war ng ikalawang digmaang pandaigdig sa isang selyadong silid upang maging bahagi ng kanilang eksperimento at ito ay tinatawag na Russian Sleep Experiment. Ready ka na bang talakayin ang kwentong ito? Kung ready ka na talakayin, mag-subscribe ka na sa aking channel. Noong mga huling dekada ng 1940s, sa panahon ng digmaan, ang Unyong Sobyet ay nagtataguyod ng mga siyentipikong pagsusuri para sa pagpapaigting ng pagpapalakas ng gising. Layunin ng kanilang pagsisikap na makabuo ng isang stimulant na hindi magdudulot ng masamang epekto sa mahabang panahon. Ginamit nila ang mga bihirang pagkakataon ng mga bilanggo ng digmaan bilang hindi kanais-nais na mga subject ng eksperimento, itinuturing na kontroladong kapaligiran na may limitadong mga amenidad. Sa simula, tila naayon ang takbo ng eksperimento. Ang 5 subjects ay nagpakita ng matibay na pagtitiis sa mga unang araw sa ilalim ng impluwensya ng experimental gas. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga araw, nagpakita ang mga ito ng mga palatandaan ng psikolohikal na pagkalugmok. Sa ika-5 araw, nagkaroon ng mga halusinasyon at paranoia ang mga subjects, na maaaring dulot ng pagkukulang sa pagtulog at marahil mismo sa gas. Sa pagpapatuloy ng eksperimento, may di inaasahang pangyayari sa ika-9 na araw nang maging hindi na responsibo ang mga subjects sa panlabas na obserbasyon. Nag-aalala sa kanilang kalagayan, nagdesisyon ang mga mananaliksik na makialam, at doon nakatagpo ng isang nakakatakot na eksena. Ang mga subjects ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang sarili, binabasag ang kanilang mga laman loob at mga organo. Lalo pang yumigting ang sitwasyon ng subukan ng mga sundalo na kunin ang mga subjects, na humantong sa mga sugatan at karagdagang karahasan. Pagkatapos ng pagbubunyag, naging hamon para sa mga medical professional ang pagtulong sa mga natitirang subjects na manatiling stable. Ang kanilang mga katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng labis na trauma at kakaibang katigasan sa pagtulog. Kahit sa mga surgical procedure, nagpapakita ang mga subjects ng nakababahalang kilos tulad ng pagngiti o pagbibigay ng mga hindi kapanipaniwala na pahayag. Ang mga obserbasyong ito ay nagdulot ng pagkalito sa mga medical staff, na nahihirapang unawain ang saklaw ng mga epekto ng eksperimento sa pisikal at psikolohikal na kalusugan ng mga subjects. Sa kabila ng kapana-panabik na kasaysayan ng Russian Sleep Experiment, may mga tanong ukol sa kanyang katumpakan. Batay sa kasaysayan at literatura sa medisina, walang katibayan na nagpapatibay sa ganitong uri ng eksperimento na isinagawa ng mga Sobyet na siyentipiko. Ang mga elemento ng kwento, tulad ng pagbibigay ng malubhang pinsala sa sarili at pagiging muling buhay ng mga subjects, ay labis na hindi kapanipaniwala ayon sa siyentipikong pamantayan. Sa kabuuan, bagaman ang Russian Sleep Experiment ay nakapupukaw ng interes bilang isang nakakatakot na kwento, ang totoo at historikal na batayan nito ay nananatiling alanganin. Ipinakita natin ang mga pisikal na epekto ng pagkakaroon ng labis na kawalan ng tulog, ngunit hindi ito nangangahulugang nagaganap ang mga kababalaghan at imposibleng sitwasyon tulad ng sa kwento. Para sa mga nagugustuhan ang mga kwentong horror, ang paglalahad ng katotohanan at paghihimay sa mga bunga ng totoong pangyayari ay nagbibigay daan sa mas mainam na pag-unawa sa mga paksa at kwento na nasa likod ng ating kasaysayan. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, inaanyayahan namin ang bawat isa na maging mapanuri sa mga impormasyon na kanilang kinokonsumo. Sa paghihiwalay ng katotohanan mula sa kathang-isip, nagtataguyod tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan at kultura. Salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Pinoy Wisdom